Nagbukas si Kuya July ng vlog sa kanyang channel para ipagpatuloy ang komentaryo ukol sa mainit na issue sa pagitan ni Lolo Pedring, Kuya Val Santos Matubang at pamilya ni Bianch. Ayon sa kanya, tila malalim na ang tensyon at si Lolo Pedring ay nagpapakita ng matinding emosyon at overthinking sa puntong siya ay nagpa-blotter at gumagawa ng mga pahayag na tila pananakot. Context ng issue: si Lolo Pedring ay nahaharap sa isang kaso na isinampalaban sa kanya ng kampo ni Bianch at Kuya Val. Ayon kay Kuya July, dati matapang at mapanghamon si Lolo Pedring pero tila biglang nayanig matapos maisampa ang kaso. Sa huling mga pahayag ni Lolo Pedring, bay sa clips mula sa live ni Batang Hamog at analysis ni Dindo Balyaw, lumalabas na siya ay natatakot sa posibleng mangyari sa kanya. Nagbibintang ng maaga, sinasabing kung may mangyari sa kanya, kahit saksakin ng adik o tamaan ng karayom, automatically ang sisisihin daw ay si Tatay Beran at Team Kalingap. Naglalabas ng mga screenshots ng komento ni Kuya Val sa livestream bilang ebidensya sangkot daw ito sa paninira o posibleng pananakit. Mga pahayag ni Lolo Pedring: kapag may nangyari sa akin, kayo ang unang dadamputin. Marami kayong kakampi, malalakas kayo, ako matanda na. Kahit ordinaryong tao lang ang manakit sa akin, kayo ang sisisihin dahil kayo ang may kaso sa akin. Protektado na ako ng batas, kaya kapag may nangyari sa akin, alam na kung sino ang dapat hulihin. Reaksyon ni Kuya July: pinuna niya ang paranoia ni Lolo Pedring. Aniya, hindi porket may nagdemanda ay automatikong sisisihin kapag may nangyaring masama. Tinuligsa niya ang maling mindset na lahat ng posibleng masamang mangyari ay attribute sa Kalingap. Pinaalalahanan niya ang publiko na may legal na proseso at hindi basta-basta nagtuturo ng salarin kung walang investigasyon, ebidensya at mga saksi. Ginamit niya ang halimbawa ng mga matataas na tao sa bansa. Kung may nangyaring masama sa isang pangulo, hindi ibig sabihin na ang kalaban niya sa politika ang may sala. Mga pananalitang hindi maganda ni Lolo Pedring. Tinawag si Tatay Viran ng mga mapanirang pangalantod ng sugarol, inutil, at palamunin. Pero nang siya ay masampahan ng kaso, tila natakot, naghanap ng pagkakasangkutan ang kanyang mga kaaway, lalo na kung siya ay masaktan. Punto ni Kuya July: ang matapang sa social media ay dapat din matapang harapin ang kaso. Hindi pwedeng kapag natakot o nagkaroon ng kaba, isisi sa lahat ng taong galit sa iyo ang bawat galos, sugat o problema mo. Aniya, parang pati pagkatusok ng karayom ay gusto ng ibintang ni Lolo sa Team Kalingap. Pangwakas na pahayag: pinayuhan ni Kuya July si Lolo Pedring na kumalma, huwag mag-overthink at hayaang umusad ang kaso sa tamang proseso. Tinapos niya ang video sa pasasalamat sa mga nanonood at pagsuporta sa kanyang channel at Team Kalingap. Inulit niya na hindi dapat pinangungunahan ang investigasyon at ang lahat ay dapat ilaban sa korte, hindi sa social media o banta. Buod ng layunin ng vlog, layunin ni Kuya July na ipagtanggol ang kampo ng Kalingap laban sa mga akusasyon at bantang ipinapahiwatig ni Lolo Pedring. Nais niyang liwanagin sa kanyang mga manonood na may legal na proseso at hindi dapat gamitin ang takot o drama para i-justify ang posibleng kahinaan sa issue. Kung nais mo ng pangunahing tauhan, involved parties, Lolo Pedring, inaakusahan ng paninira, nagpapakita ng sobrang pag-overthink at paranoia sa social media. Kuya July Paunil, nagbigay ng reaksyon at paglilinaw sa mga pahayag ni Lolo Pedring. Kuya Val Santos Matubang, Tatay Beran at Bianch, mga sangkot sa pagsasampa ng kaso laban kay Lolo Pedring. Dindo Balyaw, Batang Hamog, Kuya May, mga reactors o observers na nagbigay rin ng opinyon sa issue. Background ng issue: patuloy ang tensyon sa pagitan niya at ng Kalingap team matapos siyang masangkot sa paninira at pagmumura laban sa pamilya ni Biance at kay Tatay Beran. Ayon kay Kuya July, nagsampa na ng formal na reklamo ang kampo ni na Kuya Val laban kay Lolo Pedring at naisumite na rin ang mga ebidensya. Punto ni Lolo Pedring ayon sa clips: nagtapos si Lolo sa pagbablotter upang protektahan ang sarili dahil aniya kung may mangyari sa kanya, ang ituturo agad ay ang Kalingap team. Sinabi niyang kung masaktan siya kahit ng isang lasing o adik sa kalye, Team Kalingap pa rin ang pagbibintangan. May pahayag pa siya na, anuman mangyari sa akin, alam na kung sino dadamputin.
Tila naglalagay ng lihim na pananakot at pagbibintang kahit wala pang nangyayari. Reaksyon ni Kuya July, itinuturing niyang hindi makatwiran at mapanira ang ganitong mindset ni Lolo Pedring. Maliraw ang isiping porket may reklamo laban sa isang tao, ito na agad ang dapat sisihin sa anumang sakuna. Tinulig sa niya ang pag-overthink ni Lolo Pedring at tinawag pa itong naghahallucinate. Kung sakaling masaktan si Lolo habang nasa diet para sa hearing, may due process na sinusunod ang batas. Investigasyon, CCTV, testigo, at hindi agad paghuhusga. Pagbabalik tanaw sa mga naunang pahayag ni Lolo Pedring, dati raw ay matapang ng asar at naglalait, lalo na kay Tatay Beran. Ngayon, tila natakot at nagbago ng to matapos may sampa ang kaso. Punto ukol sa proseso ng batas, binigyang diin ni Kuya July na ang mga kaso sa Pilipinas ay dumadaan sa legal na proseso at hindi sa paghusga sa social media. Kung talagang may kasalanan si Lolo Pedring, doon ito dapat patunayan sa korte, hindi sa mga pampublikong paratang. Kalma lang daw si Lolo Pedring. Dahil nasa kamay na ng tamang ahensya ng gobyerno ang reklamo. Hiling ni Kuya July na iwasan ang pananakot o paglalagay ng pressure sa mga nagdemanda. Aniya, kung talagang wala kang kasalanan, patunayan mo ito sa tamang lugar. Critical ngunit malinaw ang pagtutuwid ni Kuya July sa maling kaisipan na sinasalamin ng mga pahayag ni Lolo Pedring. Layunin niyang ipaalam sa mga manonood kung bakit mali ang ganitong mindset at kung paano dapat paghandaan ang mga ganitong issue sa mahinahon at legal na paraan. Lihim na pananakot at pagbibintang kahit wala pang nangyayari. Reaksyon ni Kuya July, itinuturing niyang hindi makatwiran at mapanira ang ganitong mindset ni Lolo Pedring. Maliraw ang isiping porket may reklamo laban sa isang tao, ito na agad ang dapat sisihin sa anumang sakuna. Tinulig sa niya ang pag-overthink ni Lolo Pedring at tinawag pa itong naghahallucinate. Kung sakaling masaktan si Lolo habang nasa diet para sa hearing, may due process na sinusunod ang batas. Investigasyon, CCTV, testigo, at hindi agad paghuhusga. Pagbabalik tanaw sa mga naunang pahayag ni Lolo Pedring, dati raw ay matapang ng asar at naglalait, lalo na kay Tatay Beran. Ngayon, tila natakot at nagbago ng to matapos may sampa ang kaso. Punto ukol sa proseso ng batas, binigyang diin ni Kuya July na ang mga kaso sa Pilipinas ay dumadaan sa legal na proseso at hindi sa paghusga sa social media. Kung talagang may kasalanan si Lolo Pedring, doon ito dapat patunayan sa korte, hindi sa mga pampublikong paratang. Kalma lang daw si Lolo Pedring. Dahil nasa kamay na ng tamang ahensya ng gobyerno ang reklamo. Hiling ni Kuya July na iwasan ang pananakot o paglalagay ng pressure